Sa isang mapayapang rural na lugar ng Negros, mayroong isang tila hindi nakakapinsalang pagkain na naging sanhi ng pagkawala ng isip ng buong komunidad. Scene, payapang kanayunan, pumila ang mga tao sa harap ng maliliit at sira-sira na kainan. Iisang ulam ang kinakain ng lahat, Perez, nilaga ng baka na may kanin ng bawang. Mukha namang nasisiyahan ang mga mukha, pero walang laman ang mga mata. Narrator A. Walang nakakaalam kung saan nanggaling. Ang alam lang natin mula sa araw na magbukas ang unang tindahan, isa-isa, naadik ang mga tao. Parang may something sa karne. Bulong-bulungan ang mga tao, ang sarap grabe ang Perez dito, may halong basag na tawa. Kato, tatlong binata, sina Benji, Alan, Almar, nakaupo sa harap ng bagong gawang tindahan sa gilid ng kabubatan. Benji, pabulong. Kita mo ang mga nagtitinda ay puro magagandang babae. Pero ang mga mata nila parang gutom na gutom sila sa ibang bagay. Dahan-dahang humarap ang kamera sa mukha ni Marie, ang may-ari ng tindahan, na sumisipsip ng sabaw. Isang patak ng maitim na pulang dugo ang bumagsak sa sabaw na walang nakakapansin. Narrator A. May mga pinggan hindi para sa buhay. May mga nagbebenta na hindi na tao. Mabilis na cutscene, kumikislap na mga ilaw, mga hiyawan sa kakahuyan, isang bukas na bariles na may nakalabas na kamay ng tao, mga tunog ng pagsusuka, mga hingal, ang mga pulis ay hindi nangahas na lumapit sa tindahan. Narrator A. Ang kwento ng tatlong magkakaibigan na ito ay nagsimula sa isang pagkain lamang ngunit nagtapos sa dugo, abo at ang nakakakilabot na katotohanan tungkol sa pagkagumon sa laman ng tao na tahimik na kumakalat. Itim ang screen. Bumubulong ang isang makamulto na boses. Gusto mo ng pears? Baka gusto mo rin ng kaluluwa mo. Tunog ng kutsilyong tinutusok sa chopping board. Lumilitaw ang pamagat. Parisan, addiction mula sa impyerno. Sa isang maliit na nayon sa gilid ng gubat sa Negros, ang mga tao ay namumuhay sa pamamagitan ng pagsasaka, pagkakarpintero, at mga lihim na walang sinumang nangahas na banggitin pagkatapos ng hapunan. Maagang pumasok ang mga tao sa trabaho, may dalang tubig, sinindihan ng kalan. Ang kapaligiran ay simple at pamilyar. Then one day, everything changed. Not because of natural disasters. Not because of war. But because of isang ulam. Iyan pagkalat ng Perez. Umaalinggaw sa malayo ang sigaw ng street vendor, Perez. Mainit pa. Pears overload. Ang kamera ay umiikot sa mahabang pila ng mga tao. Ang mga braso ay nakapulupot sa kanilang mga tiyan. Ang mga mata ay nananaginip. Sa bawat sulok ng kalye ay may stall na parisan, pansamantala, gawa sa kahoy, natatakpan ng birding tarpaulin. Mga batang humihinto sa pag-aaral, matatandang nakasandal sa mga tungkod, mga construction worker na humihinto sa kanilang mga trabaho, lahat ay kumakain ng mga pare. Araw-araw may bagong restaurant na nagbubukas. Araw-araw mas marami ang nagsasabi. Kung minsan kakainin mo, hindi ka makakapigil. Tatlong magkaibigan. Sa isang cave sa tabi ng kalsada, hapon. Benji, matibay, Alan, madaldal, Almar, payat, tahimik. Benji, nakasimangot, ngumunguya ng gum. I think something's wrong. Anong klaseng pagkain ito na iniiwan ng buong kapitbahayan ang kanilang mga bukid para pumila?
Alan, kalahating nakangiti. Dapat nasa sabaw ang sikreto o sa magic charm. Almar, mahinang boses. Sabi ng lola ko noong unang panahon, may nakakabaliw sa mga tao. Nagsimula rin sa maliit na restaurant. Collective haunting ni. Montage ng mga tao tulad ng mga zombie, paulit-ulit ang aksyon. May hawak na mangkok, nakayuko ang kanilang mga ulo upang uminom ng tubig, walang laman ang mga mata. Isang batang babae ang nawalan ng malay sa gutom ngunit bumubulong pa rin, peres-peren. Isang matandang binasag ang kanyang alkansya, nag-withdraw ng kanyang ipon para lang makabili ng mga pares na overload. Kapag ang isang ulam ay naging layunin ng buhay, tao pa rin ba ang mga tao? Simula ni Venhi pag-alinlangan. Tatlong magkakaibigan ang nagpasya na sundan ang bagong umusbong na restaurant malapit sa gilid ng kabubatan na nagbubukas lamang pagkatapos ng paglubog ng araw. Nakikita nila ang mga taong pumapasok upang kumain ng masaya, ngunit lumalabas na maputla, tahimik, walang buhay ang mga mata. Benji, bahagyang nanginginig. I swear there's something in this dish. It's not spices. It's not love. It's gutom from somewhere else. Nagtatapos sa tunog ng kutsarang nahuhulog sa lupa. Nahulog ang isang lalaki, nakahawak pa rin sa isang mangkok ng pares. Akala namin pagkain lang. Pero actually invitation pala. Isang maruming kalsada ang patungo sa kakahuyan. Tatlong magkakaibigan ang nagbibisikleta. Sa unahan ay isang kahoy na karatula na may malabong sulat kamay. Pares ni malagkit, paborito ng mga kabit. Sa gitna ng kakahuyan, may restaurant na wala pang natapakan maliban sa mga hindi na bumalik. Bumukas ang pinto. Tatlong babae ang lumabas, Glenda, kaakit-akit, matambok, misteryosong mga mata, Luna, maputla, mga matang tila tumatagos sa kaluluwa, Marie, ang pinuno, matamis na ngiti ngunit mata hindi kumukurap. Alan, nagdila sa labi, bumubulong. Daman. Wala pa akong nakitang babaeng ganito kaganda, pero pakiramdam ko nilamon na ang kaluluwa ko. Almar, nakapikit. Magsalita ng mahina. Tingnan mong mabuti, parang hindi sila kumukurap. Mabagal na galaw, nag-aalok ang tatlong babae, sumandok ng sabaw, ilagay ang mga mangkok sa mesa, hindi umaalis ang kanilang mga mata sa tatlong lalaki. Hypnosis in. Alan. Mga butil ng pawis sa kanyang noo. Bumibilis ang kanyang paghinga. Ang background music ay dahan-dahang nagbabago sa isang mababang, baluktot na tono. Dinala ni Luna ang mangkok ng kiperes kay Alan. She leaned close to his ear, whispering, "Tikman mo lang kahit kaunti." Bahagyang nanginginig ang kamera, isang beses na kumikislap ang ilaw nang biglang tumayo si Alan at hinalikan si Luna sa labi na parang nahihypnotize. Benji, nagulat. Alan? Anong kalokohan ang ginagawa mo? Alan, nagulat na taranta. I swear hindi ko alam kung bakit blanko ang ulo ko eh. Luna, umiti lang, pinunasan ang bibig. Walang problema. Masarap ba? Hinala eh. Umupo ang grupo para kumain, ngunit ang mga mata ni Benji ay patuloy na nakadikit sa madilim na kusina sa likod nila. Sa dingding ng kusina, may mga tuyong pulang mansa na parang dugo. Isang black stone cutting board, sa tabi nito ay isang malaking kutsilyo,
malalim na naka-embed, hindi nahugasan. Benji, pabulong, bahagyang nanginginig ang boses. I swear ang karne sa ulam na ito ay hindi tulad ng karne ng baka. Ito ay mas malambot at mas matamis kaysa karaniwan. Almar natahimik. Tulad ng laman ng tao. King! Tunog, nahulog ang metal na kutsilyo sa sahig. Nagulat ang tatlong lalaki, nakatayo malapit sa likuran si Marie, nagliliyab ang mga mata. Marie, mahinang ngumiti. Sarap ba? Gusto niyo pa? Nagagabi. Nagmamadaling umalis ang grupo sa bar, nagsimulang magdilim ang langit. Ang buwan ay sumikat na parang dugo, ang mga kwago ay sumisigaw. Hinawakan ni Alan ang kanyang ulo, hinihingal, nagsimulang umubo ng marahas, na parang may gustong gumapang palabas sa kanyang lalamunan. Alan. Nakita ako noong hinalikan ko si Luna, parang isang bangkay na nakabaligtad, natanggal ang bituka. Benji, unggol. Kailangan nating bumalik. Kailangan nating malaman kung sino sila. At kung ano ang niluluto nila. Tumataas ang musika, tumibok ang drum. Minsan, ang pinakadakilang misteryo ay wala sa malalim na kabubatan, ngunit sa isang umuusok na mangkok ng sopas nag-aanyaya sa atin ng nakamamatay na lambing. Pangarap ni Bulong ni. Nanaginip si Benji. Sa panaginip, hawak ni Marie ang kanyang kamay, dinadala siya sa isang madilim na pasilyo. Sa dulo ng pasilyo, isang malamig na silid na may dose-dosenang mga steaming bowl ng tiperes. Sa gitna ay isang bangkay na walang ulo, na nakasabit sa isang kawit ng karne. Lumingon si Marie, nakangiting nakakatakot. Marie, gutom ka na diba? Isa pa. Hating gabi. Malabo ang crescent moon. Malamig ang hangin. Dan Paris na malagkit restaurant deep in the woods. Sarado ang tent, walang ilaw. Benji, Alan, Almar, palihim, pawisan. Mga flashlight sa kamay, maliliit na kutsilyo na nakatago sa kanilang mga kamiseta. Palusot sa dilim di. Umaalinggaw ang tunog ng mga insekto. Isang mahinang langit-ngit na parang may humahasa ng kutsilyo sa gabi. Almar, marahan. Siguradong walang tao sa restaurant ngayong gabi. Si Marie ay nasa libing. Ngayon na ang oras ni Benji, hinahawakan ng kutsilyo. Ngayon na ang oras upang malaman natin kung ano ang ating kinain. Dahan-dahang pumutok ang kamera sa nakabukas na pinto. Umaalinggaw pa rin ang matingkad na usok mula sa kusina, kahit sarado na ang tindahan. Umakyat sila sa bulok na kahoy na bintana. Madilim sa loob. Yan amoy ng dugo kinalawang laman. Bubuksan ng grupo ang kanilang mga flashlight. Ang mapurol na dilaw na liwanag ay umiindayog sa mausok na dingding. Tuyong pula kayo mangging bati. Ang amoy ng bulok na karne ay tumatama sa kanilang mga ilong. Alan, tinatakpan ng kanyang ilong, umuubo. Anong amoy iyon? Hindi ito karne ng bakay. Benji, pahinto. Tignan mo ang sulok na iyon. Isang metal na bariles, bahagyang nakabuka ang takip. Sa tabi nito ay may cleaver, palakol, at lubid. Ang cutting table ay natatakpan ng mga marka ng kutsilyo. Isang duguang plastic bag ang nakalatag sa paanan ng mesa.
Almar nanginginig. Wag mong buksan. Benji, Unggol. Kailangan natin malaman. Dahan-dahan bumukas ang takip ng bariles. Tumaas ang singaw. Nalantad ang braso ng tao, maputla ang balat, buo ang mga kuko. Isang buto ng tadyang, hinubad ang laman, nakahiga sa ilalim. Natigilan ang tatlo. Hindi ini malinin eh. Nasusuka si Alan sa sahig. Napaluhod si Almar, tahimik na umiiyak. Tumayo si Benji, namumula ang mga mata. Ang tanging natitira ay ang tibok ng kanyang puso at ang tunog ng pagsusuka na may halong mga bulong ni Marie na umaalingaw-ngaw sa kanilang mga ulo. Tikman mo lang kahit kaunti. Benji, pabulong. Ang buong nayon kumain ng laman ng tao. Tumakas siya'y katahimikan. Isinasara nila ang bariles, pinupunasan ng suka, binubura ang mga bakas. Bumagal ang kamera habang papalabas sila ng pinto. Biglang lumitaw ang mga mata ni Marie sa bintana, gaya ng alam nila sa simula. Ihip ng malakas ang hangin. Isang uwak ang lilipad mula sa bubong ng tindahan. Ang tunog ng mga pakpak nito na umaapak na parang tahimik na hiyawan. Sa bahay ni Benji. Gabi na. Tahimik silang tatlo na nakaupo sa dilim, walang nagsasalita. Tumirit ang ceiling fan. Pumasok ang nanay ni Benji na may dalang mangkok ng nilagang baboy. Nanay Benji. Eto, kumain na kayo. I'm braised pork ribs. Ang kamera ay dahan-dahang nag-zoom sa mangkok ng karne pagkatapos ay lumipat sa natarantang mga mata ni Alan. Walang nangahas na hawakan ang kanilang mga chopstick. Nilamon muli ng dilim ang silid. Apurahan, panahunan. Kapag ang katotohanan ay masyadong kakila-kilabot upang sabihin, ang takot ay nagsisimulang mabulok sa kanilang sariling mga isipan. Mula sa sandaling iyon, hindi na sila tatlong ordinaryong lalaki. Nakita nila ang puso ng katotohanan. At ang katotohanan iyon ay nabubuhay araw-araw sa mga pagkain ng buong nayon. Oras, nababalot ng maulap na bukang liwayway ang mga bundok. Lugar, ang kahoy na kubo sa likod ng bahay ni Mang Lanorio, ang lihim na lugar ng pagsasanay para sa mga mangangaso ng aswang. Character, Benji, Alan, Almar, napagod matapos ang pagkabigla. Mang Lanorio, mahinahon, makapangyarihan. Pagtatagal ng BCE. Ang liwanag ng umaga ay sumisikat sa mga rehas ng bintana. Tahimik na nagbuhos ng tsaa si Mang Lanorio, ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Ang tatlong magkakaibigan ay nakaupo sa tapat, pawis at takot pa rin ang makikita sa kanilang mga mukha. Benji, boses breaking. Bakit hindi mo sinabi sa akin na bubuhay pa ang mga aswang? Mang Lanorio, malumanay. Because I was too innocent. Pero hindi na. Alan, nanginginig. Kaya ang restaurant na iyon ang mga pares ay mula sa Mang Lanorio, nagagambala, malamig ang boses. Mga organo ng tao. Sariwa. Masustansya. Yung tipong pinakagusto nila. Mabilis na paghiwa, mga lumang larawan sa archive, mga tala, mga anting-anting na kalahating sinunog, isang madugong notebook, naglilista ng mga restaurant na nawasak sa nakalipas na 20 taon. Reflection training. Ang ligaw na kagubatan na puno ng madilim na liwanag.
Dinala sila ni Mang Lanorio sa lihim na lugar ng mga sinaunang mga ngaso. Tense na eksena sa pagsasanay. Tumatakbo sa putik na may talim sa iyong balikat. Ugaliing manatiling kalmado kapag tumitingin sa mga larawan ng mga hubad na babae. Ugaliing labanan ang mapangakit na emosyon ng babaeng aswang. Nguyain ang hilaw na bawang at lagyan ng herbal oil para masanay sa amoy ng antidemonyo. Matulog sa isang kabaong na gawa sa kahoy upang sanayin ang iyong kakayahang marinig ang mga espiritu. Mang Lanorio, matigas na boses. Ang mga aswang ay hindi lamang pumatay gamit ang kanilang mga kuko, ngunit sa kanilang mga salita, kanilang mga mata, kanilang mga alaala, at mga pagnanasa sa kanilang mga puso. Upang mabuhay, kailangan mo munang talunin ang iyong sarili. Lumipas ang isang linggo. Magkaiba ang mga mukha ng tatlong batang lalaki. Ang kanilang mga mata ay determinado, ang kanilang mga kamay ay kalyo, ang kanilang mga puso ay hindi na nanginginig. In a horror ambush. Full moon night. Nabahiran ng kulay ng blood moon ang eksena. Si Mang Lanorio at ang tatlong lalaki ay nasa ambush sa isa sa mga bagong bukas na pares malapit sa abandonadong sementeryo. Naninikip ang hangin. Mang Lanorio, pabulong. Nakaamoy sila ng dugo. Hold your position. Don't blink. Bigla, dalawang figura ang lumusot pababa mula sa bubong. Slow motion, mahahabang kuko na kumikinang sa liwanag ng buwan. Nakakatalim ng tenga ang hiyawan. Naiwan si Alan. Kinalagkad si Almar. Sumugod si Benji, sinaksak ang unang aswang sa tiyan. Ang itim na dugo ay bumulwak na parang tinta. Ang pangalawang aswang, si Glenda, ay naging anino, sinusubukang tumakas ngunit natali sa spell ni Mang Lanorio. Glenda sumisigaw. Ipaghihiganti ako ni Marie. Malamig na hinawakan ni Benji ang kanyang kutsilyo. Kumikislap ang bakal. Tahimik ang lahat. In a horror revelation. Sa body bag ni Glenda, isang notebook. Sa loob ay isang diagram ng restaurant chain, sumasaklaw sa Visayas at Mindanao. Isang larawan ni Marie na nangunguna sa grupo. Sa ibaba nito ay ang mga salitang, Operasyon, Got Harvest. Almar, sa halos mabulunan na boses. Siya ay hindi lamang isang aswang, siya ang pinuno ng isang industrial na network ng pagpatay. Benji, pabulong. Wala na tayong paraan pabalik. Yenhi, panumpa ng bulan. 4 na tao ang nakatayo sa gitna ng gubat. Maghukay ng malalim na butas. Ilibing ang aswang. Dalhin mo sila Norio para magkalat ng asin, maglagay ng anting-anting. Ang background music ay malalim at puno ng espiritu. Mang Lanorio, nakatingin sa buwan. Mula sa sandaling ito, hindi na tayo mga karaniwang tao. Kami ang huling tagapag-ingat ng siga ng ating mga species. Benji, itinaas ang kanyang kutsilyo. Marie, tatanggalin ko ang maskara mo kahit na kailangan kong mamatay sa dilim. Sa tingin nila sila lang ang mga species na maaaring manghuli. Ngunit nakalimutan nila na ang mga tunay na mga ngaso ay hindi kumakain ng karne. Pumapatay sila para protektahan. Oras, mahamog na gabi, malakas na hangin, blood moon. Lokasyon, malalim na kagubatan malapit sa nayon, dating base ng isang sinaunang angkan ng aswang. Character, Benji, Alan, Almar, warriors na ngayon. Mang Lanorio, pinuno. Marie, nakahubad. Demetrio Loresca, pinuno ng aswang, walang kamatayan, makapangyarihan, nabubuhay sa 3 henerasyon. Yenhi, nasa likod ng ambon.
Sumipol ang hangin. Ang mga ibon sa gabi ay lumilipad sa gulat. Sa ambon, lumilitaw ang isang sinaunang kahoy na villa, maliwanag na nailawan sa ilang. Narrator malalim at husky na boses. Kapag ang kasamaan ay hindi na nagtatago kung gayon ang liwanag ay walang lugar na mapagtataguan. Bumukas ang bakal na gate. Mula sa dilim, lumabas si Marie, kasunod ang isang lalaking pilak ang buhok na nakasuot ng itim na suit. Ang kanyang mga mata ay kasing pula ng karbon, si Demetrio Loresca. Marie, pabulong. Nandito sila, mahal ko. Yung mga nangangahas na hawakan ang dugo ko, Demetrio, umaalingaw ang boses, hindi na kailangang sumigaw. Pagkatapos ay ipakita sa kanila ang bango ng kawalang kamatayan. Ienhi mapulang dugo ni kagubatan. Naglakad si Benji at ang grupo sa kagubatan, kung saan ang bawat puno ay tila nagtatago ng nilalamon na kaluluwa. Bawat hakbang ay nakahinga ng maluwag ang lupa sa ilalim ng paa, na para bang naglalakad sa mga nabubulok na bangkay. Naramdaman ni Alan na may gumagapang sa kanyang balikat, ngunit lumingon siya at wala siyang makita. Alan, hinihingal. Sinusundan kami. Hindi sila umaatake dahil naghihintay sila ng something. Confront to the immortal. Tumayo ang grupo sa harap ng mansyon. Bumukas ang pinto. Namatay ang mga ilaw. Bumangon ang malansang amoy. Lumilitaw si Demetrio sa dilim, mahabang buhok na nakabalot na parang mga ugat ng puno, vest na naging kulay ng hilaw na karne, kumikinang ang mga mata sa galit. Demetrio, kinain mo ako at ngayon gusto mong sirain ang aking restaurant. Sa tingin mo ba ay mas mura ang buhay kaysa sa isang mangkok ng sopas? Si Marie ay naging demonyo, ang kanyang mahabang buhok na parang ahas ay umatake kay Almar. Hinarangan ito ni Alan sa oras, tumalsik ang dugo. Ang sigaw ay tumatagos sa langit. Binuksan ni Benji ang lilang bote ng langis na dala niya, inispray ito sa mga mata ni Demetrio. Si Demetrio ay umungal, nagtaas ng dalawa pang braso. Ang kanyang buhok ay naging latigo at bumalot sa katawan ni Benji. Benji, sumisigaw ng malakas. Patayin mo ako. Ngunit hindi mo na makukuha ang nayong ito. Umawit si Malanorio. Isang singsing ng apoy ang sumabog, na nahuli sina Marie at Demetrio sa loob. Ngunit si Demetrio ay sumisipsip ng dugo mula sa kanyang sariling kamay. Pinaputukan ito kay Alan, napasigaw si Alan, halos demonyo. Alan, nahihirapan. Patayin mo ako, Benji. Huwag mo akong hayaang maging sila. Umiiyak si Benji. Kinuha ang kutsilyo, pinisil ang kamay ni Alan, at pinutol ang nahawaang ugat. Bumagsak si Alan, buhay pa. Panghuling paglipat si Benji, na may mga sugat sa buong katawan, ay gumagamit ng itak na binuhusan ng dugo ng itim na aso, ang tanging bagay na maaaring pumatay kay Demetrio. Nagmamadaling humarang si Marie, sinaksak siya ni Almar ng buffalo sternum sa dibdib, sumigaw si Marie. Gusto ko lang lahat ay mapakain. Benji, dugo, sumisitsit sa kanyang mga ngipin. Hindi sa laman ang tao. Siya ay sumugod kay Demetrio,
Itong sunod-sunod na paglaslas, sa tuwing umaalinggaw ang hiyawan ng mga patay. Sumugod sila Norio, itinutusok ang talim sa puso ni Demetrio. Ang buong mansyon ay sumabog sa isang pagsabog ng kaluluwa. Gray dawn. Sumisikat ang araw. Ang puting usok ay tumataas mula sa mga guho. Buhay pa si Alan. Si Marie at Demetrio ay naging itim na abo. Ngunit sa kagubatan, isang bagong tanda ang tahimik na nakatayo. Pairs Express, soft opening bukas. Libreng titik. Benji, nakatitig. Kami hindi pa tapos. Malalim, malamig na boses. Maaaring mamatay ang mga dyablo, ngunit hindi kailanman mamamatay ang gutom ng tao. May mga ulam na hindi kailangan ng menu. Hanggat ang iyong kaluluwa ay walang laman. Panghuling pamagat, based yet the review story. Mag-subscribe sa channel para hindi malitan yan susunod ang ibahagi.